Kung naaalala mo lang siya dahil sa mga viral memes, sa mga sablay na plays at sa mga errors niyo on court, mukhang kalahati pa lang ng kwento ang alam mo. Dahil sa likod ng mga bloopers, siya ay may championship rings, may 6-man award at may comeback story na hindi alam ng karamihan. Isang player na akala ng marami ay puro trip lang. Samahan mo akong balikan ng mga interesting things sa buhay at naging karir ni Earl Joseph J.R. Smith III. See how it's affecting Tony Parker. J.R. Smith! We just saw man fly! Si J.R. Smith ay ipinanganak noong September 9, 1985 sa Freehold Borough, New Jersey, USA. Bata pa lang siya ay exposed na sa iba't ibang sports. Pero habang tumatagal, mas doon siya nahumaling sa basketball. Sa high school, dumaan siya sa ilang paaralan bago tuluyang mapunta sa St. Benedict's Preparatory School sa Newark, New Jersey. Isang kilalang powerhouse program hindi lang sa state kundi sa buong bansa. Doon tuluyang sumabog ang pangalan niya bilang elite prospect na humantong sa pagiging McDonald's All-American noong 2004 at pagiging co-MVP ng All-American Game kasama si Dwight Howard. Matapos ang high school, nag-commit muna siya sa University of North Carolina. Ngunit kalaunan ay nagbago ang desisyon. Piniling in-skip ang college basketball at pumasok agad sa 2004 NBA draft, isang hakbang na nagsilbing simula ng kanyang professional NBA career. Si J.R. Smith ay napili bilang 18th overall pick sa first round ng 2004 NBA draft ng New Orleans Hornets. Dito ay nakasama niya sina Chris Andersen, Jamal McGlure, David West at Baron Davis. Sa kanyang rookie season, nakapaglaro siya ng 76 games at 56 times napasama sa starting lineup, kung saan nag-average siya ng 10.3 points, 2 rebounds at 1.9 assists per game. Kahit tirap ang Hornets sa standings, maaga nang nagpakitang gila si JR na nagresulta sa pagiging Western Conference Rookie of the Month ng 3 beses at pagkakasama pa sa 2005 Slam Dunk Contest. Sa panahong ito, kilala si JR bilang isang high-flying dunker. Bago siya tuluyang nag-evolve sa pagiging 3-point shooter sa mga sumunod na taon. Ngunit sa kanyang ikalawang season, tinamaan siya ng tinatawag na sophomore slump. Bumaba ang kanyang scoring average sa 7.7 points per game. Naging inconsistent ang role at nagkaroon ng issue sa kanyang lugar sa rotation. Dahil dito, noong 2006, si J.R. Smith ay kasama sa isang 3-team trade na nagpadala sa kanya sa Denver Nuggets. Isang hakbang na tuluyang nagbukas ng bagong yugto sa kanyang NBA career. Sa Denver, naging consistent scorer at shooter si JR. Sa kabuuan ng kanyang Nuggets career, nag-average siya ng 13.7 points, 3.1 rebounds at 2.2 assists sa 372 games. Mas mataas at mas produktibo kaysa sa unang NBA season niya. Kasama niya sina Chauncey Billups, Kenyon Martin at Carmelo Anthony. Sa kanyang unang season sa Nuggets, nakaranas siya ng suspension at knee surgery. Pero unti-unti niyang napatunayan ng sarili. Pinaangat niya ang efficiency niya noong 2007 to 2008 at sa 2008-2009 season, nag-average siya ng 15.2 points at nakakuha ng maraming recognition bilang bench scorer, pati franchise record-setting night na may 45 points at 11 3-pointers. Sa mga sumunod na seasons, patuloy siyang naging isang mahalagang 6-man at 3-point threat para sa Nuggets bago matapos ang stint niya noong 2011. Pagkatapos ng mga taon niya sa Denver Nuggets at dahil sa 2011 NBA lockout, si J.R. Smith ay lumabas ng NBA pansamantala para maglaro sa China. Noong September 2011, nag-sign siya ng 1-year deal sa Zhejiang Golden Bulls ng Chinese Basketball Association o CBA. Pero noong February 2012, bumalik siya sa NBA at nag-sign sa New York Knicks kasama ulit si Carmelo Anthony. Sa Knicks, naging bahagi si JR ng isang roster na puno ng pangalan kasama sina Amar'e Stoudemire at biglang sikat na si Jeremy Lin at doon niya pinakita ang evolution niya bilang 3-point shooter at bench scorer sa NBA. At noong 2013 season, nakuha niya ang NBA 6-Man of the Year award kung saan nag-average siya ng 18.1 points, 5.3 rebounds at 2.7 assists sa loob ng 80 games. Pero pagdating ng 2015, na-trade si J.R. Smith mid-season kasama si Iman Shumpert papuntang Cleveland Cavaliers. And sa Cavs, nakita ang worth ni J.R. at nagamit ng maayos. Ginawang starter ng team at noong 2016 NBA Finals, naging isa siya sa mga key contributors sa historic comeback ng Cleveland mula 3-1 deficit laban sa Golden State Warriors. Sa isang malaking pagkakataon sa Game 7,
malaki ang naging parte niya para makamit ng franchise ang first NBA championship at wasakin ang 52 years title drought ng lungsod. Doon naging emosyonal si JR sa post-game interview. Naiyak si JR habang pinupuri ang kanyang mga magulang. Nagbigay credit sa suporta nila sa kanya, lalo na sa mga dark spots sa karir niya bago niya narating ang pagiging world champion. At sa mga celebrations, naging almost iconic siya sa pagiging shirtless sa early post-championship party at parade. Isang moment na nakakapture sa social media at naging part ng pop culture sa paligid ng Cavs championship celebration. Pero sa kabuuan, ang stint niya sa Cleveland from 2015 to 2019 ay mark halo ng success at controversy. Naging beloved siya ng fans dahil sa title run. Ngunit nagkaroon din ng mga moments na hindi niya gaanong nagampanan ng kanyang role. Dahil bukod sa pagiging scoring threat at NBA champion, hindi rin naiwasan ni J.R. Smith ang ilang malalaking controversy sa buhay niya, mula sa mga seryosong legal issues hanggang sa NBA meme moments. Noong June 2007, si JR ay nasangkot sa isang car accident sa New Jersey na ikinasawi ng kanyang best friend na si Andre Bell. Dahil dito, nag-plea siya ng reckless driving at nasentensya ng jail time at community service. Bukod dyan, nagkaroon din siya ng traffic or legal problems tulad ng scooter arrest noong 2012 at ilang license suspensions. Siya ay nakatanggap din ng mga NBA fines dahil sa off-court behavior at unsportsmanlike conduct tulad ng pag-antay ng sapatos ng kalaban. At sa court mismo, isa sa pinakatanyag na lutang moments niya ay noong 2018 NBA Finals Game 1 laban sa Warriors. Nang hawakan niya ang bola sa huling segundo, historic moment sana yon o heroic rebound, parang rebound ni Bosh sa Game 6 ng Finals. Pero imbes na mag-shoot o mag-pass o tumawag ng timeout, inakala ni Kuya mo JR na lamang sila. Hinawakan ang bola hanggang maubos ang oras. Nang na-realize niya na tabla ang laban, huli na ang lahat, muntik na siyang sakali ni LeBron. After umalis ni LeBron sa Cleveland, hindi na naging maganda ang reputasyon ni J.R. Smith sa team. Nagsimula na din siyang ma-frustrate sa Cavs organization at parang publicly nag-grant dahil sa hindi niya gusto yung parang pagtatank ng team. Hanggang sa winave na siya ng team at naging free agent noong 2019. Walang nag-sign na team kay JR after niya ma-wave ng Cavs hanggang dumating ang COVID-19 pandemic. Nagkaroon ng NBA restart sa Orlando Bubble noong 2020. May ilang mga players na hindi sumama para maglaro sa bubble at pinayagan ng mga team na mag-sign ng mga free agent para pantapal sa mga hindi maglalaro. At doon siya kinuha ng Lakers kapalit ni Avery Bradley. At dito, napasama pa siya sa 2020 NBA Championship ng Lakers at kanyang ikalawang singsing. At doon na din natapos ang kanyang NBA career. After retirement, nag-enroll si JR sa North Carolina A&T State University para kumuha ng degree sa Liberal Studies. Isang bagay na hindi niya nagawa noon dahil bata pa siyang umakyat agad sa NBA. Bukod sa pag-aaral, sumali rin siya sa men's golf team ng paaralan. Ang post-NBA journey niya ay inilahad sa isang 4-part documentary series na Redefine J.R. Smith na ipinalabas sa Prime Video noong April 2023. So, mula sa pagiging high-flying NBA star na puno ng highlights, memes at controversies, ipinakita ni J.R. Smith na hindi lang siya tungkol sa basketball. Nag-redefine siya ng buhay niya. Pinapakita ang growth sa academics, sports at personal life habang nagsisimula ng bagong chapter na puno ng opportunities at learning beyond basketball. Pero ikaw, anong favorite moment mo about J.R. Smith? Ikaw naman ang magkwento sa comment section. Pakilike na din ang ating video at baka naman, pasubscribe na din ang ating channel para updated ka sa mga susunod pang NBA kwentuhan.